Ipinaaresto po ng Baybay City Regional Trial Court sa Leyte ang mga pulis na sangkot umano sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng kulungan. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, matapos nga ang 4 na buwan, naglabas na ang Baybay City Leyte Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa pulis na si dating CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos at iba pa niyang mga kasamahang pulis para sa kasong murder. Nitong March 16, 2017, inilabas na ng Branch 14 ng Baybay City Leyte Regional Trial Court ang mandamiento de aresto para sa 2 kaso ng murder laban sa mga suspects sa pagpatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at kay Raul Yap. Ang 2 warrant of arrest ay inihain laban kina dating CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos at iba pang mga kasamahang pulis. Isiniwalat ito ngayong umaga ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa kanyang press conference. Pero hindi na raw kailangan pang hanapin ang mga pulis na ito dahil accounted na raw ang lahat ng mga subject ng warrant of arrest na nasa Leyte ngayon ayon kay PNP Chief Bato. Nakatakdang isauli ng mga ito ang warrant of arrest sa korte na siyang karaniwang procedure kapag naihain na ang arrest warrant. Hinihintay pa raw kung saan i-detain ang mga pulis depende sa magiging utos ng korte. Matatandaang napatay sina Espinosa Sr. at Yap sa loob ng kulungan nila sa Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5 matapos isilbi umano ng CIDG Region 8 ang search warrant sa dalawa dahil sa pagtatago umano ng mga ito ng mga droga at armas sa kulungan. Sabi pa ng kampo ni Marcos, nanlaban daw ang dalawa kaya sila napatay sa operasyon. Narito po ang pahayag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. 20 sila na nalabasan ng warrant of arrest for murder. Lahat sila ngayon accounted na doon sa CIDG ng Region 8 at i-return na yung warrant sa court. Connie, non-bailable ang kasong murder na inihain laban kina Marcos at sa iba pa niyang mga kasamahang mga pulis. Samantala hanggang March 31 naman nakatakdang ilabas ng PNP Internal Affairs Service yung kanilang final recommendation para naman sa kasong grave misconduct o yung kasong administratibo laban kina Marcos at sa iba pa niyang mga kasamahang mga pulis. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Mariz, may nabanggit ba si Chief Bato de la Rosa kung nag-try na silang makausap dahil sabi nila accounted for na ito? May panahon ba silang makausap para hingan din ng kanilang panig o anumang comment on this particular issue? Alam mo, Connie, from the very start naman na-raise itong kasong ito at nagkaroon pa ng Senate inquiry, ay accounted na itong mga police na ito. As a matter of fact, nasa holding service sila, yung Police Holding and Administrative Unit ng Camp Crame. Pero ang sinasabi ni PNP Chief ay dinala sila roon sa Region 8 sa Leyte nga para personal na ihain o isauli yung warrant of arrest na inihain laban sa kanila. As to their side, matagal na sinasabi ng mga pulis na ito na talagang legitimate police operations lamang yung kanilang isinagawa nang isilbi nila yung search warrant. Nanlaban daw yung dalawa, kaya nagkaroon ng palit-putukan at yun ang naging resulta na ikinamatay nga ni Espinosa Sr. at ni Yap. Pero maliban doon, wala pang iba pang mga karagdagang mga detalye kung ano pa yung mga bagong mga pahayag itong sina Marvin Marcos at ang iba pang manyang mga kasamahang mga pulis. So as we speak, Marisa, hindi pa natin alam kung na-i-return na ba yung warrant or papunta na ba sila? Kailan ba ito mangyayari? We yet have to check from Baybay Regional Trial Court, Connie. Pero ang sinasabi, ngayong araw nakatakdang isauli yung warrant of arrest na yan, Connie. Abangan natin kasi pagka once mabalik na, doon natin malalaman kung saan ididetine, Maris, hindi ba? Itong mga polis naman na sangkot. Alright, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong update na yan, Mariz Umali.